Update natin dun sa mga harness na ginagawa natin dito. Nalagyan na natin ng tubing, nalagyan na natin ng electrical tape, nabalot na natin. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung ginagawa nila, yung rewiring natin. Ito. Nakalatag na yung harness natin dito, yung may 6 na relay. Naikabit na rin natin yung mga switch natin. Ongoing pa rin yung pagbibuild natin ng mga harness natin for ADB 150, ADB 160 PCX 150, PCX 160, tsaka sa ibang mga motor natin. Eto, tingnan nyo. Ito yung itsura niya kapag naked pa, hindi pa masyadong naayos. Ayan pa siya. Kung titingnan nyo, magulo pa yan, pero almost finished na yan. Bali, lalagyan na lang natin ng mga terminal yan, tapos itatidy na lang natin yung mga yan. Ang pinaka-finished product niya, magiging ganito itsura niya. Ayan yung itsura ng ating harness. May mga terminal na. Tapos naka-tidy na rin yung mga wire, naka-shrink tube na rin yung iba. Ayos na to. Dito sa may busina, okay na rin. Kompleto na yung terminal. Dito naman sa may battery side natin, okay na rin. Kompleto na yung terminal. Ganyan yung expect nyo na mga harness na ikakabit natin sa motor nyo kapag pupunta kayo dito sa shop natin. For example, ito meron tayo dito ang panibagong rewiring. ADB 160 naman. Na-extract na natin yung old wiring nya. Nalinis na natin yung area. For example, itong area na to, nalinis na natin, natanggal na natin yung mga dumi, natanggal na natin yung mga alikabok. Tapos natanggal na rin natin yung old wiring nya. Except lang to mga switch na to kasi ito pa rin yung gagamitin natin as request ng customer natin. I-retain natin yung mga switch nya para syempre makaless din tayo sa costing. Okay, so ito naman, ipapakita ko sa inyo yung dating wiring nya. Ito. Ito yung dating wiring nya. Ayan, sama-sama yung mga yan. Etong ganitong style ng wiring, hindi namin madidistinguish kung para saan tong mga to. Kasi iwahiwalay, walang flow. Ayan. Wala rin mga markings. Walang color coding. Sa wire at sa terminal, wala. Talagang ganyan lang siya. Ganyan lang itsura nya. Hindi natin yung ginulo para ipakita lang sa inyo na magulo. Magulo talaga yan nung tinanggal namin. Ganyan yung tsura niyan. And then yung ikakabit natin na harness dyan, eto. Loy, parang ako ng harness na ikakabit natin. Ito yung harness na ikakabit natin. Hindi pa tapos pero malapit na. Ito yung ilalatag natin sa kanya. Makikita nyo dyan, sama-sama yung 6. Kasi dito meron siyang 6 na relay dito. Iwahiwalay nga lang. Dito naman meron din tayong 6. Pero yan, sama-sama na. Tapos naka-color coding na lahat ng terminal natin. Kilala natin kung para saan yung relay, kilala natin kung para saan yung switch. Mamaya abangan nyo na lang kung paano natin ilalatag dito sa motor, kung ano yung magiging itsura nitong harness natin pagdating dito sa motor ni Sir. ADB 160. Yan yung project natin ngayong umaga. Rewiring ulit to. Sa mga gusto magpa-rewire, kung pangit or hindi maganda yung pagkaka-wiring sa inyo, o hindi nyo gusto yung wiring na kinabit sa inyo, punta lang kayo dito sa shop. Mag-PM lang kayo sa JR Motorworks para mabigyan namin kayo ng quotation. Mabigyan namin kayo ng idea kung magkano yung gagastusin ninyo. Mabigyan namin kayo ng idea kung ano yung magiging itsura ng motor ninyo after ma-wiring natin. Okay? So, balik tayo mamaya pag nalatag na ni... Ano pangalan mo? Alaska Boy? Pag nalatag na ni Alaska Boy yung yung harness natin, okay? Update tayo mamaya. See you later. Update natin dun sa mga harness na ginagawa natin dito. Nalagyan na natin ng tubing, nalagyan na natin ng electrical tape, nabalot na natin. Maya-maya itatidy pa natin tong mga to. Ayusin pa natin yung mga yan kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Tatanggalin natin yung mga kalat-kalat na yan. Okay na. Almost finished na tong mga harness natin. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung ginagawa nila, yung rewiring natin. Ito. Kanina pinakita ko sa inyo, hindi pa siya nakalatag dito, di ba? Ngayon okay na. Ayun, nakalatag na yung harness natin dito, yung may 6 na relay. Plus, naikabit na rin natin yung mga switch natin.
Ayun no, naka-terminal na yung mga switch natin. Ayan, okay na rin. Ito, okay na rin. Tri-switch, okay na rin. Passing switch, okay na. Lahat ng switch natin, pati yung ballaster natin, okay na. Naikabit na natin. Yung mga ilaw natin, yung mga ilaw naman ay connect na natin yan. Okay na. Bali, for testing na lang tayo mamaya. Tapos yung position ng ating busina dito, binago natin. Ginawa natin yung standard natin kung paano natin kinakabit yung busina. Ginawa natin dito. Kasi rewiring nga ito, ibig sabihin yung position ng busina niya, hindi siya kagaya nung ginagawa namin. Mamaya pagbalik natin, for testing na lang naman tayo, papakinggan natin. Tapos titingnan natin yung mga ilaw kung gumagana pa. Tapos titingnan natin yung mga ilaw kung maganda pa yung buga niya. Kasi gumagana pa naman to, pero hindi ko lang sure kung gaano kalakas. Mamaya titingnan natin. Ito naman yung mga switch na niretain natin, nandiyan pa rin naman. Inano lang natin, inayos lang natin yung pagkakatile dito. Kasi kanina nakabalot lang to ng electrical tape, madumi tingnan na yun, ginawa natin ganyan na. Tingnan yung itsura niya. Maganda na yung flow ng mga wire natin. Pati yung passing switch natin, ayun o. Naglagay tayo ng passing switch dyan na bago. Pinagapang din natin siya ng maganda. Yung sa battery naman, ayan, ginagawa ng Niloy. Nilalagyan niya na ng mga fuse, tsaka mga fuse holder. Bali ilang ano yan? Fuse holder, 3. Ayan. 3 fuse holder yung nilagay natin dyan. Isa sa busina, isa sa aux light, tapos isa sa MDL. Bali 3. Alam nyo naman kung bakit 3 yan, di ba? Para hindi damay-damay kapag nabasted yung isa. Available pa rin yung dalawa. Gagana pa rin yung dalawa. Vice versa, kahit mabasted yung dalawa, yung isa, kung wala namang problema, hindi siya madadamay. Balik na lang tayo dito sa project natin mamaya kapag okay na. For testing na lang tayo. Mamaya balik na lang tayo dito sa project natin, ADB 160, rewiring. Kapag magte-testing na tayo ng mga ilaw niya tsaka yung busina niya, titestingin natin. Yung stock horn tsaka yung loud horn niya, titestingin natin yan. Kasi inactivate natin yung stock horn, hindi kasi siya naka-activate kanina. Loy, okay na yan? Sige. Testing tayo. Pakita lang natin dito sa video natin. Patayin mo muna. Ayan, turn off muna natin yung makina. Nakapatay yan? Ayan. Turn off mo muna, tapos pakita ko lang yung existing pa rin naman to. Ito pa rin yung kanina na ilaw, dito nakalagay. Tapos ito, ganun din. Diyan din nakalagay kasi may bracket naman siya. Ang mga binago lang natin dito, ito yung switch, tapos yung passing, and then yung combo. Sige, testing natin kung gumagana na yung wiring natin. Passing. Sige, passing ulit. Yung high nitong aux light niya, tapos yung high nung MDL niya gumagana sa passing. Sige, low mo muna yung ano. Ayan, low nung MDL natin, kulay dilaw. High niya yung kulay puti. Okay na, sige. Yung kabila naman, aux light, low din yan. Ang low niya dilaw din, tapos yung high niya puti din. Sige, busina, stock horn. Okay, so working yung stock horn natin. Switch mo ng loud horn. Okay, gumagana na yung loud horn niya, at the same time yung combo lights niya dito sa high ng MDL, tapos sa high ng aux light natin. Okay na, working na lahat. Pakita ko na lang ulit sa inyo yung mga switch natin dito. Existing nyo tong switch dito, yung tri-switch na kambal. Ayan, gumagana na siya. Tapos passing natin dito, same position lang. And then yung selector natin dito sa loob, yung kinakapa natin dito sa itaas, halo switch. Okay, all goods, working lahat. Napalitan na natin yung wiring nya, na-rewire na natin. Ulitin ko, ito yung existing wiring nya, ito yung tinanggal natin. Iba na yung itsura ngayon, yung kanina. Kung makikita nyo yung video natin, kung pinapanood nyo maigi, makikita nyo yung difference ng wiring natin dito sa JR Motorworks. Sa mga gusto magpa-rewire ng kanilang motor, mag-PM lang kayo sa JR Motorworks, o kaya punta kayo dito sa shop namin sa Cainta Rizal para magawa natin yung mga motor ninyo. Thank you very much, Loy. Yo.